Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial, and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng 3 items para sa NAPOLCOM exam. Logical reasoning, so yung eksaktong topic ay box type na question. Yung mga fino-fold, yung unfolded na figure na box tapos gagawin nating box. Okay, so may 3 items tayo. So bawat slide, try niyo pong sagutan bago panoodin yung solution ko. Okay, so let's start. Number 1. Okay, so ito yung unfolded na box. Alin dito sa A, B, C, D? Yung mabubuong cube gamit ito. Okay, so sa ganitong problem, ang ginagawa ko dito, nilalagay ko yung mga bottom, top at bottom, nilalagyan ko ng same na number. Okay? So, ayan. So, halimbawa ang top natin, ito yung top. Ang magiging bottom natin dito, ito yung bottom. Opposite dapat lagi yan. So ngayon, lalagyan ko ng number yan. Kapag ito yung top natin, lalagyan ko to ng number 1, tapos itong bottom, number 1 din. Tapos hindi dapat natin makita ng sabay yan dun sa cube natin. Tapos kapag ito naman ito naman yung naging top, ang magiging bottom, itong shaded part na ito. So lalagyan ko ng number din ito, gawin kong number 2. Number 2 sila parehas. Number 2 sila parehas. Okay? Tapos ito namang natitirang pair, number 3 parehas. Ibig sabihin, hindi pwedeng lumabas ng sabay yung same na number. Kasi opposite yon, top and bottom yon. Okay? Kasi pag finold natin ito, yun, so hindi makikita yung sa opposite niya. Kagaya na itong dalawang side na ito. So ito yung magka-opposite, parehas nasa side. Okay, so lagyan ng number natin, itong letter A, mapapansin natin, ito yung number 2. Ito yan, number 2. Tapos yung diamond, number 2 din. Ito yung number 3. So tingnan natin yung number 2, 2, 3. So ibig sabihin, hindi tayo makakabuo hindi natin mabubuo itong cube na ito. Kasi nagkatabi ito. Hindi pwedeng magkatabi itong dalawang number 2. Kasi top and bottom dapat yan. Okay, opposite. Okay, so try natin itong letter B, pwede pa yata ito. Tingnan natin yung numbering niya. Itong taas, number 2. Itong baba, number 1. Itong side, number 3. O, pwede ito. Mabubuo natin ito. So, ito na yung sagot dyan. Kasi kapag ito yung naging top natin, o mamaya papaikutin natin para makita nyo mabuti, i-eliminate muna natin itong letter C at D. Ang top natin dito, 1. Ayun, parehas 1. So, eliminated to. Hindi pwedeng makita sa cube ito kasi top and bottom yan. Dapat yung itong may circle nasa ilalim dapat kasi base sa figure natin magkalayo sila. So mali na ito. Nakita yung dalawang 1. And then dito number 2 yung taas. Okay, number 2 nakita din natin yung number 2. Tapos ito ay number 3. 2, 2, 3. Dapat 1, 2, 3 yung makikita natin. So eliminated na rin ito. So paano naging number 1 yung magiging sagot natin dito? Papaikutin ko itong para makita nyong mabuti, papaikutin ko tong figure natin. Ayan, so nandito na pala. Ayan. Iba pala to. So, para lang makita nyong mabuti, pero automatic yun na yung sagot. Gusto ko lang ipakita sa inyong mabuti, snip ko, tsaka ako paikutin. Ayan. Pinikot natin, papakita natin kung paano siya mabubuo. So, i-rotate ko siya, nasa top dapat ito. Ayan. Yun, so malinaw, pwede siyang mabuo. Kasi ito yung top niya, oh. Ito yung top. Pag ito yung top, ang lalabas, ito yung dalawang side niya. Dalawang side. Ito yung top, ito pala yung side. So mali ang ikot ko, mali ang ikot ko. Ikutin natin sa ganitong form. Baligtad pala siya. Ayan, hirap ikot. Pag ganito dapat pala yung ikot niya. Ayan. So ito yung number 2, ito yung top. So malinaw dito sa figure natin, ito yung top. Nasa side niya, itong dalawa. Di ba ito na yon? Tsaka itong isa. Ayun, so malinaw, magkakatabi sila. Ito yung top, ito yung nakaharap sa atin, ito na yan, tapos ito yung nasa side. Pag pinold natin yan, mapapapunta siya dito sa side na ito. Okay, so therefore malinaw, letter B ang tamang sagot. Okay, so next tayo, next slide, number 2.
Number 2, so ayan, paano natin mabubuo ito? Lagyan lang din ulit ng number para pag nilagyan kasi ng number, madaling ma-eliminate yung mga choices. Okay, so ito yung lalagyan ko ng 1 kung ito ang top, ito yung bottom. Kapag ito naman yung top, lagyan ko ito ng 2, ito yung bottom, 2. And then ito yung dalawang side natin, so lagyan ko siya parehas ng number 3. Then eliminate natin yung mga sa choices mag-eliminate na tayo. Pero parang letter D matatanggal agad. Parang mali ang kulay nito, oh. Dapat red yung arrow. So mali na tong letter D, eliminate na natin. Then itong ABC, lagyan natin ng number. Ito ay 1. Itong taas ay pwedeng 2, pwedeng 1, no? Dalawa kasi itong blanco eh, no? 1 and 2, no? Tapos itong ito ay 3. Yan. So 1, 3. Itong part na to pwedeng maging 2. So yun, pwede pala 1, 2, 3. Dalawa kasi yung number niyan. So i-check natin mamaya. Then itong letter B, pag chinek natin, itong letter B, ito ay number nito ay 1. Ang number nito ay 2. Tapos dalawa kasi itong ano eh, no? O kaso yung dalawang space 1 or 2. 1 or 2. So naulit na. Eliminated na yung letter B. Kasi yung dalawang blank, 1 or 2 ang ano niya, number niya. Itong letter A dito, lagyan natin. Pwedeng 1, pwedeng 2. Ito kasing dalawang blank na space. So eliminated si B. Si letter C naman, itong taas ay 2. Ayan. Itong may arrow ay 1. Tapos, ayun, dalawang blank space, 1 or 2 din yan. Di, isa lang ibig sabihin nun, eliminated na si C. O, malinaw, letter A na ang magiging sagot. Na-eliminate na si B, C, D. Gamit lang yung numbering, 1, 2, 3. So, ganun lang yon yung technique gamit itong numbering na to. Hindi kasi pwedeng magkasabay yon sa lalabas sa cube natin na magkaiba ng number. So, pakita na lang natin, i-snip ko para makita natin kung paano mabubuo si cube natin. Paano mapakita na madaling mabubuo yan? Ihaharap ko syempre yung arrow. Yung arrow, dito ako babase, si arrow dapat nakaturo pababa. Yan, so nakaturo pababa dapat si arrow. Ayan, malinaw. Kapag si arrow ay nakaturo pababa, ito yung harapan natin, ito yan. Ang nasa taas niya, blank space. Ayun, eksakto. Ito yung nasa taas niya. Ito yung nasa gitna, ito yung nasa taas. Ano naman yung nasa side? Ang nasa side niya, sa right side, ito yun. Di ba, pag finold natin ito, ayan, mabubuo na yung cube natin. Ito yung top, ito yung nasa side. Ito yung isang nasa side, nasa right side. Pag finold natin, magkatabi silang tatlo. 1, 2, 3. Itong tatlong natitira, ito yung nasa likod. Nasa likod itong another 1, 2, 3. Okay? So, next number. Number 3. Yan, so ito yung figure natin. Alin dito ang mabubuo niya A, B, C, D, E. So, ganun din. Lagyan lang ng number. Yun yung pinakamabilis na tekniko dito. Yung mga magkaka-opposite. Pag nilagay ko itong 1, itong 1 din ito. Yung magka-opposite lagi. Ito yung 2, ito ay 2, tapos ito ay dalawang 3. Okay, so hindi pwedeng mag-appear ang dalawang magkaparehas na number. So, lagyan na natin ng number itong letter A. Ito ay 1, base sa dito. And then ito ay 2. Yung triangle ay 2. O, mali. Dalawa yung 2. Mali. Okay, ito ay 1. Itong triangle ay 2. Itong diamond ay 3. O, pwede pa ito. Hindi pa ma-eliminate. Letter C. Ito ay 3. Diamond ay 3. Parehas ng 3. Mali. Letter D. Ito ay 1. Ito ay 2. Ito ay mali ito. Walang ganitong figure. Dapat diamond na walang shade. Okay, so mali. O, na-eliminate na agad natin ang tatlo. Itong letter E, check natin. Ito ay 1. Ito ay 3. And then ito ay 2. So 1, 2, 3. So ang tanong, alin sa letter B at letter E ang pwede nating mabuo? So pwede na palang hindi natin paikutin ito, no? Eksakto na pala tong dalawang figure natin. So malinaw, magkakatabi, o kita na agad, letter E ang tamang sagot dito. Letter E ang tamang sagot. Kasi kitang-kita, no, ito yung top. Ito na yun, di ba? Ito yung top. Nasa side niya, pag finold natin ito, finold natin pag ganun, mapapapunta siya dito sa side. Ayun, nasa side siya. Tapos malinaw, ito yung magiging top, ito yung nasa side niya. Ito yun, 2, kita na. So letter E na yung tamang sagot. Etong letter B, bakit hindi pwedeng mangyari itong letter B? Baligtad lang ito. Tingnan nyo lang yung figure. Kasi ito yung top natin eh, no? Ito yung top natin. Kapag ito yung top natin, malinaw, nasa side niya, ito.
Tapos, pwede naman itong diamond, ito yung diamond nasa kabilang side. Pag finold, mapapapunta dito. Tama itong taas, tama itong tree. Ang problema lang, itong side. Ano yung mali dito sa kabilang side? Ito yung mali dito. Kasi tingnan nyo ito, pag titingnan natin mabuti, itong drawing natin, naka-point. Naka-point dun sa taas. Yung triangle naka-point sa taas. Tingnan nyo dito, hindi siya naka-point sa taas. Malapad siya dito sa side. Ang tamang figure dito, naka-point dapat sa taas. Ganito dapat yung may shade. Ganito yung drawing. Ayun. Pero kung sa position, tama yung position nito kasi lumabas 1, 2, 3. Ito lang drawing. Dapat naka-point sa taas. Baligtad. Baligtad yung drawing. Kaya mali itong letter B. Ang tamang sagot ay yung letter E. Okay? That's it. So I hope nakatulong yung simpleng explanation ko gamit yung 1, 2, 3. So thank you for watching at kita-kita tayo sa mas marami pang mga reviewer para sa NAPOLCOM sa mga ganitong type, box type, mga logical reasoning, mga abstract reasoning. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.